Ayun na nga ho, asahan pa rin daw ang maulang panahon ngayong weekend dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Goryo at ng tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin po natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Mga kapuso, dalawang bagyo nga ang nagtutulong para palakasin ang hanging habagat, ang Typhoon Goryo na nasa loob ng PAR at isang depression na nasa labas naman ng PAR. Ang Bagyong Goryo nasa layong 300 kilometers na lamang dyan sa may silangan ng Basco, Batanes at yan yung mata ng Bagyong Goryo. At taglay nito, ang lakas ng hangin nasa 120 kilometers per hour, malapit sa gitna, at bugsong nasa may 145 kilometers per hour. Ang kanyang kilos ay pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil sa Bagyong Goryo, nakataas ngayon ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2 diyan sa Batanes Group of Islands na kung saan makakaranas ng masungit na lagay ng panahon ang nasabing lugar sa mga susunod na oras. Habang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 naman diyan sa may Babuyan Group of Islands. Magkakaroon ng maulang panahon na may bugso ng hangin ang mga nabanggit na isla. At sa Track ng Pag-asa, mga kapuso, bukas na tatama ng kalupaan. Pero hindi po sa atin, kundi sa Taiwan, ang sentro ng Typhoon Goryo at lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility sa linggo. Yan ay kung hindi magbabago yung kanyang pangkasalukuyang bilis. Namata naman sa layong 600 kilometers ang dyan sa may kanluran ng Kalayaan, Cagayan, ang tropical depression na nasa labas ng PAR. At dahil sa pinagsanib na epekto nitong Typhoon Goryo at nitong tropical depression, asahan na patuloy pa rin ang paglakas ng hanging habagat na maapektuhan ay halos yung buong Luzon. At dahil sa hanging habagat, mataas ang alon sa mga baybayin naman ng Ilocos Region, dyan sa may Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. Dahil nga po sa malakas na hanging habagat, kaya huwag munang pumalaot dito ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Maging I am ready naman sa maulang weekend sa buong Luzon. Bukas po yan, araw ng Sabado, may mga pag-ulan pa rin mula sa Ilocos Region, dyan sa may Cordillera, Central Luzon at Southern Luzon. Pero mga kapuso, medyo mas mahina na at mas madalang na yung mga pag-ulan, pero meron pa rin mga malalakas na bugso. Yan ay bukas, araw ng Sabado at Linggo, habang halos lumabas na ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo at yung tropical depression ay lumalayo, ang asahan na natin yung unti-unting paghina ng ulan dito sa may Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Pero dyan sa may Ilocos Region, asahan pa rin yung mga malalakas na ulan, sanhi pa rin ng malakas na hanging habagat. Maghapon naman ang ulan dyan sa may Western Visayas, yan yung Panay Island at ilang bahagi ng Negros Region ngayong weekend. So araw po ng Sabado at ito araw ng Linggo. Habang maayos naman ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban dyan sa may ulan sa Zamboanga Peninsula at dyan sa may Caraga at araw ng Linggo, halos hindi magbabago, maaliwala sa umagang Mindanao at may ulan ka sa ilang bahagi nito, lalo na dyan sa may Caraga Region. Jessica? Mang Tani, mula po nung nagtag-ulan na, hindi pa tayo nakararanas nung tinatawag na siyam-siyam ng mga matatanda. Ito na ho ba yun? Kasi pagkatas ni Goryo, meron pang tropical depression. Parang ganun din papunta May ulan pa rin. Ito na ho kaya yung siyam-siyam, Mang Tani? Well, Jessica, actually medyo, pero hindi ito yung actual na talaga yung tinatawag nating long duration rainfall. Dahil kung matatandaan mo, dun sa wind map ng Metro Weather, lumakas yung ating hanging habagat pero nagsimula yan mga Miyerkules, Huwebes at Biyernes. So, halos 3 araw. Meron pa po tayong 2 buwan, Jessica, ng habagat. At yan yung, dahil halos matatapos na yung July, so may August and September pa tayong buwan na posible na magkaroon tayo ng tinatawag nating siyam-siyam. So, hindi pa nawawala yung posibilidad, Jessica, na pagkatapos ng buwang ito, makaranas pa rin tayo nung mga araw-araw na ulan na kung literal ay aabutin ng mahigit 9 na araw ang bibilangin. Ang pinaka-importante po sa mga forecast ngayon mas kakaunti na. Hindi na sing laki ng volume ng bumagsak na ulan itong mga nakalipas na araw. Yung ibabagsak niya from here on hanggang weekend. Tama po ba, Mang Tani? Yes, Jessica. Pero yan, dito sa may Southern Luzon. Kumbaga sa pwede nating masabi the worst is over dito sa may Calabarzon, dyan sa may Mimaropa,
dahil mas maraming ulan yung tinanggap natin actually nung Huwebes at saka yung kanina. Kaya pagdating ng Sabado, habang lumalayo itong bagyo, mawawala, hihina pansamantala yung hanging habagat, kaya yung ulang tatanggapin natin bukas at pagdating sa Linggo ay mas mahina na at mas madalang ang dating kaysa noong Huwebes at kanina. Pero dito sa may Ilocos Region, Jessica, at ilang bahagi ng Central Luzon, malakas pa rin yung ulan na yan hanggang weekend. Kaya yung mga pupunta ng Baguio, yung mga pupunta dyan sa Ilocos, dyan sa may La Union, maganda po kaya dahil maulang weekend dyan sa bahagi na yan ng Luzon. Itong mga umiikot-ikot ngayong weather systems, Mang Tani, itong Goryo at itong tropical depression, hindi pa pinapangalanan kasi tropical depression pa lang ho ngayon. Ang trajectory nila, Mang Tani, iwas sa Pilipinas. Parang dadaplisan niya lang yung Northern Luzon at Western Luzon, pero mukhang paakyat ho sila pareho. Yes, Jessica. At yun actually, merong mga katulad nitong nasa isa pa. Yan ay isang malakas sa bagyo rin yan, pero nandun din sa itaas. So, ang nangyayari ngayon, Jessica, karamihan ng mga bagyo, dito nagiging aktibo sa north of the country. So, makikita mo to halos didikit, pero unti-unti rin ay lalayo. At itong Jessica, dyan sa Taiwan kasi, pwedeng tumama yung malakas sa bagyo, itong si Goryo, bukas yan, at pagkatapos ilang araw lamang, muling tatama na naman itong isang tropical depression. So, dalawa bali bagyong sa magkasunod na ilang araw lamang. Kaya yung mga kapuso natin niya, dapat masabihan na rin. Pero yun ang napansin mo, tama ka Jessica, nanggigilid lamang itong tropical depression. But nonetheless, yung kanyang posisyon na yan, kahit na hindi pumasok sa PAR, papalakasin yung habagat. Kaya yung Ilocos Region, Cordillera, ang magiging mas maulan naman sa weekend kumpara dito sa may southern part ng Luzon. Pwedeng maglaba, pero wag asahang matutuyo agad, Mang Tani? Tama yun, At Jessica. saka, yung mga babiyahe, iwas daw ho ng Northern Luzon dahil dyan po ang ulan. Yung Visayas, meron ding ulan pero hindi gaano, Mang Tani? Mukhang ang maganda lang ang weather sa buong Pilipinas ngayon ay Mindanao. Yes, Jessica. At yun naman ang normal dahil paghabagat talaga ang apektado ng hanging habagat. Basically, itong Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kaya pag talagang dito nag-uulan, yung ating mga kapuso sa Mindanao, halos walang problema sa ulan. Dahil talagang halos, pwede nating sabihin na dry season pag southwest monsoon dito sa Mindanao. Pero kung titingnan natin, Jessica, bago lumakas yung habagat nung mga nakaraang linggo, sunod-sunod na baha naman ang naranasan ng mga taga Mindanao at ito ay sanhi naman ng mga local thunderstorm na sobrang lakas ng ulan nagdudulot ng mga pagbaha. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.